May we introduce you, ladies and gentlemen, to Senator Jambi Madrigal. Magandang umaga po. Magandang umaga, Ricky, Romy. Salamat sa pag-imbita nyo sa akin dito. Elaborate on the case. Medyo parang, ano ho ba talaga itong kaso na to at sino nagsampa? Ang nagsampa yung mayor, Yes. ito sa Cagayan, sa norte, hindi Cagayan de Oro. Alam nyo naman, madaming mining at laging doon. Bilang, nung dati akong chairman ng Senate Committee on Environment, madami talaga kaming binabantayan, madami kaming hearing tungkol sa napakalaking mga environmental disaster na nangyayari, mga pag-aabuso ng mining companies. Ngayon, ang delikado dito, ako ay para sa amendment. Dapat amyendahan Of the yan. cybercrime law. Of the cybercrime law. Kasi marami rin kung basahin nyo talaga yung batas, nagkonsulta ako sa akin abogado, meron agad-agad yung interference ng NBI at ng DOJ. DOJ, I think, yes. pero yung NBI at yung police can close a website immediately. Mas maganda sana kung yung proseso ay legal, meaning dumaan tayo sa DOJ at wag agad sa law enforcement agencies. Ito yung provision Kasi na judge, jury, executioner. kasi nagkakaroon ng chilling effect, lalong-lalo na sa media. Na yun, bilang advocate ako ng environment, biro mo kung may mailagay ka dyan sa Facebook, Sa sa blog, Twitter, o- sa blog, at ito naman mga aktivista ay talagang matatapang sila kasi kung Very passionate, especially with their words. kailangan kasi kung dedicated. labanan mo mining Dedicated. company, kailangan matapang ka. May pera sila, ikaw wala. Yung kapakanan lang ng taong bayan ang pinapaglaban. Kanya siguro meron siyang nasabi, anyway, the law can construe it as libelous, pero ang bilis nakakuha ng nagsampa ng kaso, nakakuha ng warrant for arrest. Kanya, delikado po ito. Kailangan maamyendahan. Sana magawa na nila agad. Kasi alam nyo naman, come January, February, meron ng campaign fever na sa Senado. Oo, tama ho yun. Baka hindi na umabot. Kanya, sana umabot naman. Kasi ito isang test case. At alam ko magiging vigilant ang mga netizens natin sa web na hindi ka naman pwedeng makulong o masampahan ng kaso. Criminal kasi ito eh. Pero ma'am, you actually support the cybercrime law except only for those provisions. Well, dapat responsible journalism should also be supported by responsible laws. Correct. And also, ako bilang public official, ang daming bumabatikos. Which is normal. Normal yan. Oh, yun, Oo. normal, oo. Basta wag lang personal. Minsan personal, verging on the libelous, no? Pero that's part of the Public position. Yes, yes. Pero ito kasi, kung gugustuhin na naman, I mean, kung tutuusin mo para sa public official, maganda para sa amin ito. Pero hindi naman maganda para sa media. Dapat you have to err on the side of the people's freedom, yung malayang ekspresyon. So para sa akin, kailangan amyendahan ito kasi meron na tayong test case na itong vlogger na last year pa niya, May of last year niya sinulat itong comment na yun, agad-agad nasampahan siya. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin yung mga miners, ayaw nilang marinig yung other side ng mining. Kung may kapangyarihan ka, lalo na sa probinsya, kung mainit yung issue. Na mainit yung pinaglalaban nitong anti-mining activist, siya na yun ay talagang na-silence. Hindi po maganda yan. Tama yun. Nang nagmula ito sa Senado, sana naman amyendahan na nila. Pero na nasa Supreme Court ito, I hope naman that the Supreme Court will side on the freedom of expression kasi constitutional right natin yan eh. Karapatan natin yan sa saligang batas na magkaroon ng freedom of expression. Balik pa sila hanggang sa magsinadi. Meron pa naman silang mga law. I'm hoping na maipasa para sa ikabubuti ng lahat. Actually. Anyway, ma'am, yung isa pong na very vocal kayo is regarding yung syntaxes. Dahil nga, you're also a health advocate. Could you please could you elaborate Alam on nyo, this? nung 2004, ko si Lim at si Lacson, hindi kami bumoto sa syntax na nakaraan. Kasi ang ginawa nun,
nagpalawak lang sa market share ng mga tobacco companies. Si Rector Okay. rin ang nagtumulak nun. Oo. Kanya sabi namin, napaka-low yung increase. Tapos, nagbigay pa ng extra market share Oh. sa mga companies who are selling cheap tobacco. Kasi meron akong econometric study. Simple naman, pero kung wala kang economic training, medyo mahirap maintindihan. Pero Oo. ang kahulugan nun, pwede nila talaga itaas to a point. Kasi yung demand ng tobacco, parang straight line yan, hindi yan nag-iiba eh. Oh, the more Medyo users, it goes inelastic, up. Oh. nakaganyan. Na Okay, yun, kung inelastic. inelastic, Yes. kung itaas mo yung price, Oh. hindi naman magfo-fall Mababawasan yung demand. Yeah. Yung tinulak namin ni Senator Lacson din, ayon sa akin study, we could have had an increase already of 30 billion in tobacco alone kung in-increase nila to the point na hindi man mag-change ang market share eh. Mhm. Kanya sabi na namin, bakit hindi nila ginawa yan? Hindi nakaka-apekto masyado sa tobacco companies, yet napakalaki yung increase nung buwis. Pero madam, yung inelasticity of the market, no, itong tobacco Yes. na to. Ganun pa rin ba 'yon despite the fact that 700 or 1,000% yung gusto nating itaas? Yung gusto rin naman namin itaas ganyang kalaki. That was based on those prices. Aha. Inelastic kasi addictive yan eh. Yes. Not only is it a monopoly na nga, Aha. pero addictive. Kanya kung kukonti lang itaas mo, yung high-price tobacco smokers, nagmo-move lang yan sa lower price. So nakikinabang pa, yung study namin, nakinabang yung tobacco companies ng lower price. Nag-increase yung market share nila ng 200 million pesos. Bali, ma'am, in layman terms, kasi Ibig sabihin, hindi naman sila malulugi, pero yung profit margin nila, hindi talagang kasing taas. so, hindi, that's very good, ha? Kasi hindi ko naiintindihan. Like, I'm a layman, I never understood regarding that no matter how much you increase it, kano kataas mo ilagay, hindi nababawasan ang bumibili. Oo, Dahil oo. may mga factors pala yan. So, Oo. hindi pala ito applicable dun sa basic rule of supply and demand. Hindi, kasi Oo, monopoly iba pala ito, to. tapos Oo. ang tama siya, inelastic. Ibig sabihin, hindi nag-iiba ayon sa presyo. Madam, yung target nyo na dapat makuha natin sa Syntax, na sang level Ayun, kayo? yun. Kasi 40 billion, nagsimula sa 60. Recto went down to 15 and then there's Ngayon, this ang 40. Malacanang gusto nila 40. Yeah. Yung Abaya bill was closer to what we wanted. Pero yung Santiago bill sa Senate, Mhm. yan sana ang mas gusto namin kasi yan ang makakapagbaba ng consumption. Aha. Or else, kung yung matatandang smokers, hindi sila mag-stop smoking, makakatigil naman yan sa mga batang smoker na papasok sa smoking industry kasi ang taas ng presyo. Sabagay, yun yung sinasabi ko eh. Oo. If you already smoke, wala na akong magagawa Oo. sa'yo, mahirap. If you can, then stop. But if you don't know how to smoke, wag na lang. Wag na lang. And Oo. and you think, Senator, ito yung sagot doon? Siguro doon sa mga youth natin na imbes na pipili sila whether bumili sila ng hamburger o bumili ng A pack of one cigarette. pack of Oo. cigarettes. Aha. Kanya maganda ito na long term. Isa sa mga initiative ng Aquino administration na pro-health ito kasi gagamitin naman sa healthcare yung karagdagan buwis. Tapos makaka-deterrent rin sa atin mga youth. Ang mahirap kasi maraming young girls who are starting to smoke, kababaihan na rin eh. Yan na hindi ako papayag dyan. Madam, Di ako approve there's dyan. you authored and passed one of the bills here na medyo hindi familiar sa marami natin mga kababayan. I know you are pressed for time, you have Yes, to go yes. somewhere else. But can you just give us a brief description of what this Declaration of Child Abandonment Adoption Law is Oh, all about? ma'am, yun, ngayon ko Parang, lang narinig oo. yun. Bill, may law pala, may batas pala. Alam mo, madaming naglabi dito kasi nung araw, yung mga court ang nagde-decide. Kung, Ang isang child are pwede i-adopt. Ang mga courts natin congested yan. Meaning, kung yung child na nasa orphanage, 1-year-old, gusto nang pwedeng i-adopt, 6 years old na, hindi pa tapos sa Andun pa court. rin, no? Oo, kanya ang ginawa namin na yung enforcing body ngayon ay nalipat from the courts to DSWD kasi yan is specialty ng mga social welfare. DSWD Department of Social Welfare na yun ang nagdi-decide niyan. Kanya mas mabilis na
yung adoption. So you don't have to go to the Palengke courts mo. anymore. Hindi Oo, na. kayo pala yung gumawa nun. Yes, Oh. I remember that. Now, kasi nakikita ko sa mga adoption, ang kausap po ng mga wannabe parents are DSW Yes, representatives. yes, yes. Oo. Madami Ayun. talagang nabigyan ng benepisyo kasi Malaking bagay pala yun. biro mo 1-year-old yung child tapos 6 years Baka old nahihint- bago Oo. ma-adapt. Baka naghihintay ng puberty pa. Tapos yung isang law na medyo Kadikit niya. kadikit niyan yung Correlated. legitimization I was actually law. Oh, I was oo. actually going to ask about Oh, that. ano Madam. yun? Ano naman Kasi yun? nung araw, kung yung below 18 ka at magkaroon ka ng anak, hindi kayo kasal, Mm. at yung anak nyo ay born Out of out of wedlock, Uh-huh. maski magpakasal kayo, illegitimate pa yung child. Even after you get married, hanggang ngayon. Oo. So, Okay. you came up with the law The law now says that you can legitimize the child by marriage. by marriage even if the child was born out of wedlock. Prior to marriage. Prior to marriage, if you're a minor. Aha. Kanya linoko ko si Senator Bong Revilla. Sa ako, Bong, I'll do this for you. Hindi ba yung mga apo niya? Aray Tawa, ko, aray tawa ko. siya ng tawa. Yung Pero at daddy least, niya. hindi naman fair na dapat yung mga apo mo, let's say, Philippine record holder yata. 18, Bossing eh. 18 years old, 17, nagkaanak kayo. Tapos, born illegitimate yung child. Nagpakasal na kayo when you come of age. Illegitimate pa yung child. Kahit same person yun. Nung Oo. Okay. Kanya meron tayong, kasi ang laws natin nagmula rin sa Napoleonic law, yung Spanish-based. Matagal na Kanya panahon bago, talaga. before the war, you could argue your case in either Spanish or English. Mhm. So, madam, what do you have to do kung gano'n yung case mo? Born out of wedlock, nagpakasal ka na. What do you need to do para maging legitimate yung kid? Well, kung nagpakasal ka na, you just apply, you show the birth certificate. Where do you go to? NSO? NSO or you just City Register's yeah, Office. Register's Office automatic that na yan. automatic na yan kasi may batas na. Meron nung nag-text rito sa 8937. Good AM po. Paano po yung pag ang bata nasa apelyido ng ama without marriage? Legitimate pa rin ho yun. Sa bagong family code yata yun Kung ngayon di ba? kung recognize siya ng father, yes. Automatic legitimate. na Oo, yun. kasi Okay, I hope that answers the question. Alam niyo ma'am, may medyo para bang malapit na ako kasi. Okay, madam, May okay. flag One last ceremony question pa eh. siguro. Alam ko mag-aabol ka. May tanong dito. Good morning, RNR. That's the name of the program. Ang eldest ko po ay nasa nanay ko. Kaso po ayaw po ipahiram sa amin. Ano po ang pwede kong gawin? Mag-12 years old na po yung eldest ko. Taga Marinduque siya. Mukhang kinuha ng mother. Ayaw naman soli na doon sa parents. well, technically kidnapping 'yan. Oo nga. Oo. Tama Kasi si ma'am. kung ikaw ang parent Oo. at kinuha, kanya hindi pwede ilabas sa country. Meron naman yan, hindi ba madaming Correct. ang mga airlines na yon? Kailangan Kung minor, DSWD kailangan clearance. merong kang permission. Oo. From Hindi the pwede parent. grandparent, Oo. kailangan Kahit direct na parents. grandmother niya yung kumuha sa kanya. Oh, hindi. Kasi dapat yung parents. Ang DSWD, Ang kailangan talaga requirement, parents, not grandparents. Well, we have to let go of the senator. Oh, Medyo- may Thank you. flag ceremony pa Madam, ako sa Senado if you have last May, words that you would like to tell the mensahe listeners, ba tayo? we're open to about 12.1 million listeners. So, Pag wala akong flag ceremony sa Senate, pwede akong bumalik to discuss other issues. Ako'y talagang nagpapasalamat Ay, na sa ano nabigyan nyo? niyo ako ng konting pagkakataon. At siguro next time we can discuss yung Magna Carta for Women na ini-sponsor ko na maraming nagsasabi sa kanila. Game ako. Game na Ha? game ako well, dyan. actually, madami Oo. kami nakikita rito, madam.